Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Ito'y matagal ko nang hinihintay mga tol. Sa wakas, no, eto na. Merong pagpapaliwanag si Senator Rodante Marcoleta mga tol. Kaugnay dito nga sa mainit, no, na pagtatalo dito sa Senado. Di na mapagtatalo, no. Sabi nating diskusyon o debate, no. Itong nakaraan nga mga kapatid, sinasabi ko sa aking mga reaction video, nalulungkot ako dahil talagang gusto ko tong senator na to mga tol. Gusto ko tong senator na to sa napakaraming bagay kasi talagang doon siya sa batas eh. Pero nitong nakaraan nga lang mga kapatid, meron siyang mga pahayag na hindi ko rin nagustuhan at yung iba nga ay natutulan ko mga tol. Pero eto na yung hinihintay kong pagkakataon para ako mismo no ay ma-enlighten ako kung ano ba talaga yung kanyang tinutukoy. Kasi mula pa man noon, nung pumutok yung issue na there is no such thing as West Philippine Sea, kung nakasubaybay ka dito sa ating YouTube channel, ilang ulit kong pinagtanggol yan mga tol. Ipinaliwanag ko kung ano yung ibig sabihin dito ni Senator Marcoleta. Napaka-technical lang talaga. Pero eto nga recent lang na merong pinagtatalunan ulit o debate dito sa Senado mga tol. Meron tayo mga ginawang reaction video. Pero good thing mga kapatid hindi pa rin nawala yung paghanga ko sa kanya. At never ko siyang binatikos, never ko siyang tinuligsa as siya. No, yung ibang mga pahayag niya, medyo hindi ko lang nasang-ayunan. Siguro hindi ko naintindihan. Pero hopefully, dito mga kapatid sa pagpapaliwanag na ito, ni Senator Marcoleta is maliwanagan tayo, maliwanagan ng lahat. Kasi dati ko pa sinasabi, hindi siya pro-China. Okay, hindi siya pro-China, noon ko pa sinasabi yan. Marami sa inyo mga kapatid, ganun lang naging tingin sa kanya. Pero ngayon, aalamin natin yan kung pro-China ba talaga si Senator Marcoleta. Samahan ninyo ako mga tol, panoorin natin to. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a dahil sa viral ngayon at usap-usapan, yun daw hong statement ninyo dun sa Wait lang. Para lang mas maano kayo mga tol, bigyan ko na kayo ng mahaba tong videong to. Kaka-check ko lang, nasa 1 hour and 24 minutes. Pero syempre, hahati-hatiin natin to sa part 1, part 2, part 3. Tapos, hanggat maaari mga tol, makikinig lang tayo sa kanyang pagpapaliwanag. Hindi ako masyadong sasabat. Siguro pag may ilang mga bagay lang na gusto ko magbigay ng opinion o reaction, dun lang ako magsasalita. Sabay-sabay nating panoorin. Nag-usap, may ini-interview ko sa Commission on Appointments ata ito eh. Yung isang official doon ng AFP. At doon daw po ay nabanggit ninyo na kung ganyan na rin lang, ipamigay na natin ang Kalayaan Group Islands natin. Mm-hmm. At ito yung kinuha ng maraming mga matagal ng kahit anong sabihin nyo ay tutol sila. Sabi nga ni Jen, yan ang tawag ay personality bias. Ano mang... Yun yung sinasabi ko mga kapatid nitong nakaraan, di ba? Kaya nga sabi ko, wag niyong tignan kung sino yung nagsasalita. Pakinggan ninyo kung ano yung sinasabi. Hindi porket sinang-ayunan ko yung pahayag ni Kiko Pangilinan o ni Tito Soto, ibig sabihin pro Tito Soto na ako, pro Kiko Pangilinan. Hindi porket sa hindi ko sinang-ayunan yung ibang pahayag ni Senator Marcoleta, anti-Marcoleta na ako. Wag ninyong titignan mga tol kung sino yung nagsasalita. Hindi nyo kailangan gustuhin ng isang tao para maniwala kayo o pakinggan nyo yung sinasabi niya. Mga tol, dinggin nyo yung sinasabi. Hindi yung itsura, hindi yung kung sinong pangalan yan. Yun kasi ang problema mga tol Kapag hindi nila gusto ang isang tao, kahit anong sabihin yan, kahit tama, ayaw nilang dinggin yan. Kapag gusto naman nila yung isang tao, kahit mali na yung sinasabi, gusto pa rin nila yun. Yun ang problema mga tol. Yun ang problema. Kaya nga sabi ko, wag kayong sa politika. No, wag kayong masyadong attach sa mga politiko. Kailangan kayo, dun lang kayo mga kapatid sa katotohanan, unbiased, no? Tuloy natin. Ang sabihin ni Senador Dante Marcoleta ay tinututulan at sabi ay mali. Nagkaroon sila ng pagkakataon na putulin ng statement na yon at ngayon ay pag-usap-usapan na kayo daw, ang rekomendasyon ninyo
ipamigay na lang yung isla na yan na teritoryo ng Pilipinas. Eh. Hindi, kasi pag yun naman talaga maririnig mo, magagalit ka talaga, di ba? Talagang pipilitin na lang baluktutin eh, ano? Alam mo, talagang marami ngayon sa ating mga kababayan yung bending the law eh. Bending the law. Ano? Kaya dito pwede nating sabihin Erwin Tulfo. bending the unclos. Pwede rin. Ang binabanggit mo ay nung humarap sa amin yung 35 members ng Armed Forces of the Philippines na confirmation nila. Opo. Ngayon, dahil sa 35 sila, karaniwan sa sistema namin, kung sino yung pinakamataas na ranggo sa kanila, siya yung magre-represent lang. So nagkaroon ako ng pagkakataon para kausapin sila tungkol sa namumuong usapin tungkol nga dito sa balitaktakan, ano? Paalitan at ng maanghang na pananalita between the Philippine side Apo. and the Chinese side, di ba? Sabi ko nga sa kanila, dapat maintindihan ninyo ito dahil kung sakasakali lang naman, nang dahil sa iringan na yan at patutsadahan na yan, baka nga lumaki yan. Eh kung magkagyera tayo, kayo yung unang haharap. Ayun nga. Kaya kailangan din maintindihan ninyo ang mga issue sa likod ng mga usaping ito. Apo. Di ba? Ito, nabanggit ko sa kanila kung naiintindihan nila na yung exclusive economic zone ay hindi yun ang West Philippine Sea. Dalawang bagay yun, sabi ko. Wala naman kako tayong pagtatalo kapag sinabi mo exclusive economic zone. Kahit na high school, pinag-uusapan na siguro sa kanilang mga eskwela yan. Opo. 200 nautical miles from our archipelagic baselines. Okay. Kung susukatin mo naman, territorial sea, 12 miles naman from the same baselines. 12 nautical miles. Ano? Kung halimbawa ay contiguous zones, ito ay 24 nautical miles. Sa mga tweed, yung ating EEZ at saka yung ating continental shelf, parehong 200 nautical miles from the baseline. Okay. Ano makakuha pwede nating pagdebatihan dyan? Wala. Oo. Kasi hasta talagang sa atin yun. Malinaw. Wala naman talagang dapat pagdebatehan yun. Kahit na walang tribunal, atin talaga yon sapagkat pirmado tayo sa UNCLOS at ibinigay nga yung 200 Nautical miles. Hindi lang naman tayo, lahat ng nakapirmang bansa, Lahat. may kanya-kanya silang ganung lawak ng maritime rights na kung pag-usapan nga ay exclusive economic zone. Opo. Nagkakaroon lang tayo ng problema kasi may mga nagsasabi na yung lawak ng ating exclusive economic zone, yun na rin ang ating West Philippine Sea. Hindi po yun. Magkaiba pala yun. Magkaiba yun, Nelson, kasi yung katawagang West Philippine Sea ay dinefine ng ating mga batas. Tama. Nagsimula yun doon sa Presidential Decree 1596. 1596. At later on, inamyenda ng konti yan. Ito yung batas natin na ating ginawa 2024. Ito yung Republic Act 12064. Merong definition yan ang West Philippine Sea. Sinakop lahat ang ating mga maritime entitlements. Tama naman yun. Ano? Magmula kanya sa Luzon Sea, Yes. Scarborough Shoal, yung ating continental shelf, yung ating territorial sea, internal sea, exclusive economic zone, including the waters within, sabi niya, and around. Okay mga tol, gusto ko lang linawin kasi baka may nalilito. Magkaiba pala yung West Philippine Sea at saka Exclusive Economic Zone. Mga tol, yung West Philippine Sea kasi nandirito sa side nung West. Yung Exclusive Economic Zone mga tol, paikot yun. Diba? Kasi ang bansa natin mga tol, archipelagic yan. Kung makikita ninyo sa mapa, wala tayong mga kadikit na bansa. Napapalibutan tayo ng dagat. So yung exclusive economic zone natin mga tol paikot, hindi mo pwedeng tawaging West Philippine Sea, yung nasa kabilang side. Okay, so magkaiba talaga yung exclusive economic zone at saka yung West Philippine Sea. Okay? The waters within, sabi niya, and around the Kalayaan Island Group. Okay. Yun ang definition ng West Philippine Sea. Sa mga TED, mas malawak kesa dun sa ating exclusive economic zone. Yung, oo nga, no? Kasi yung Kalayaan Island Group, labas sila
doon sila sa tinatawag nating exclusive economic zone na 200 nautical miles lang. Yun yung sinasabi ko, Ang mga totoo tol. niyan, Yun yung sinasabi ko nung nakaraan na pinag-uusapan na yung ibang mga isla katulad halimbawa ng Pag-asa Island, mga tol, lagpas na yun doon sa 200 nautical miles natin kung susukatin. Kung isa-search mo nga yan, mga tol, nasa 270 to 280 nautical miles mula sa Palawan. So ganun na siya kalayo. Kaya kung pagbabasehan lang natin is 200 nautical miles, lagpas na yung Pag-asa Island. Pero bakit tayo merong jurisdiction doon? Ibang usapan yon. Hindi na yon dahil pasok siya sa exclusive economic zone, kundi dahil meron tayong active occupation doon. Okay? So sa ibang usapan din yan, mga tol, kasi medyo malawak yung tungkol sa usapin na yan. Yung iba kasing mga Pilipino, sinasabi nila, atin ang Pag-asa kasi pasok yan sa exclusive economic zone natin. Hindi siya pasok doon sa 200 nautical miles kasi nga 270 to 280 nautical miles siya mula sa Palawan. So basically, lagpas talaga siya. Pero ang reason nga kung bakit meron tayong jurisdiction doon, mga tol, kasi nga extension yun eh. Kumbaga hindi siya dahil sa nasasakupan ng EEZ, kumbaga meron tayo kasi dong active occupation. Kung ikukumpara nga natin siya, mga tol, dito sa Hawaii, na kahit na sobrang layo niya dito sa Amerika is kontrolado pa rin siya ng Amerika. 'Di ba? Ibinigay ko na ring example 'yan doon sa nakaraang reaction video natin. Tuloy natin 'to. Napakaraming features na yan sa ating sa mga mapa. Nandiyan na sila sa high seas. Kaya nga tinatanong ko sa kanila, sabi ko, kinakailangan nating madistinggi ano ba talaga yung lawak ng West Philippine Sea. Dito kami hindi magkaintindihan. Hindi ko malalaman kung ba't ako pa ang pinatututsadahan nila na hindi ko naiintindihan na sinasabi ko. Samantalang sila mismo, hindi nila maintindihan ang kanilang pinagmumulan. Sinasabi ko raw, naghahanap daw ako ng coordinates ng exclusive economic zone. Hindi naman yun ang sinasabi ko eh. So basically, hindi nga nagkakaunawaan. Kasi nga, mga kapatid, West Philippine Sea, kasama na dyan yung Pag-asa Island, kasama na dyan yung Kalayaan Group of Island. Pero exclusive economic zone, up to 200 nautical miles lang yun. Kaya nagkakaroon ng kalituhan. Ano ba talaga? 200 nautical miles EEZ o West Philippine Sea na up to hanggang dyan sa sa Pag-asa Island na nasa 280 nautical miles na mula sa Palawan. So basically, hindi nagkakaroon ng pagkakaunawaan, mga tol. Pero magkaiba kasi ang ano dyan eh. Magkaiba kasi ang tawag dito, ang batas na pinag-uusapan dyan. Ang sinasabi ko, yung arbitral tribunal, ang kanyang dinesisyonan, exclusive economic zone. EEZ, which is yung 200 nautical miles. Hindi niya dinesisyonan ang West Philippine Sea. Dahil wala siyang karapatang gawin yun. Oo, dahil sabi nyo nga, magkaiba ang exclusive economic zone at ang West Philippine Sea. So kung ang dinesisyonan ay exclusive economic zone, hindi pa dinefine doon ang... Kailangan maintindihan ng mga kababayan natin. Opo. Kaya lang natin pinapaliwanag ito, hindi dahil sa mga taong maatake sa akin. Kahit ano pang gawin ko, mga atake ang Ayun mga nga yan po. eh. Ang pagpapaliwanag na ito ay dedicated po sa ating mga kababayan na talagang ang gusto nila ay maunawaan kung alin ang totoo. Matulungan natin silang unawain ang mga bagay na kung minsan ay mahirap. Opo. Dahil nga may technicality na involved dito. So, kailangan nating pakatandaan, lagyan natin ng demarcation dito. Ang pagpapaliwanag na ito ng programang ito ay doon lamang sa mga kababayan nating laang makinig ng katwiran. Hindi doon sa mga taong kahit anong sabihin mo, sarado ng mga utak. Medyo, hindi naman marami yan eh. Kukunti lang yung mga yan at nagpasya sa sarili nila na kapag ako nagsasalita, Mali agad. imamali lahat. Tama. Samantalang kung sisyasatin mo, kung uunawain mo, napakasimple lang eh. Doon lamang sa salitang UNCLOS, Nelson, ano ibig sabihin ng Kaya hindi ko binabatikos si Senator Marcoleta, hindi tulad nung pagbatikos ko minsan kay Senator Robin. Iba yung paraan ng pagre-reaction ko doon kay Senator Robin eh.
UNCLOS. United Nation. Ano ba yung Convention clause? on the Law of the Sea. United Nations Convention on the Law of the Sea. Yun. So, Okay. batas pang karagatan pala ito. Batas pangkaragatan. Na pinagkasunduan ng mga Ang pinag-uusapan bansa. lang natin dito ay karagatan. Yes, Hindi natin pinag-uusapan ang mga teritoryo na sinasakupan ng mga bansang claimants. Yung mga lupa, yung mga feature. Yung mga land isla. features. Oo. Merong tinatawag na shoal, may tinatawag na island, merong mga rocks, Aha. may high elevation, may high tide elevation, may low tide elevation. Lahat yan mga features ng lupa, ng kalupaan. Walang jurisdiction. Walang kapangyarihan ng tribunal na magpasya tungkol dyan. Basta tubig lang. Tubig lang ako. Totoo yun mga tol. Totoo lahat nung sinabi ni Senator Marcoleta. Kaya nga ito dito tayo nagkakaroon ng problema sa China. Yan sa China tayo nagkakaroon ng problema. Kasi mga kapatid, usually, normally at lagi nagkakaroon tayo ng problema sa China. Hindi sa kalupaan, hindi sa mga isla. Hindi tayo nagkakaroon doon ng sagupaan o ng pangwawater cannon, kundi sa dagat. Diyan tayo nagkakaroon ng problema sa China mga tol, sa dagat, sa mga isda, sa mga langis. Diba? Kung naaalala ninyo mga kapatid, sabing ganun ni dating Pangulong Duterte, nagpaalam siya kay Xi Jinping kung pwede siyang magmina ng langis. Sabi ni Xi Jinping, don't do that. Pero may pinigilan tayo sa sarili nating exclusive economic zone. Ngayon, yung sinasabi nating Kalayaan Island Groups, mga land features yun eh. Apo. Hindi natin pwedeng isama doon sa ating petisyon na ginawa sa tribunal noong 2012. Kung atin yun o hindi, re-rejecting ka, sabi niya, wala akong jurisdiction dyan. O kaya, sinasabi nila, narinig mo naman, pa nakikipagdebate sa akin, ba't natin binabalik-balikan kanya eh? In-award na sa atin kanya yung West Philippine Sea. Hindi po, hindi totoo yun. Walang award doon. Walang award. Ang pinag-uusapan lang sa arbitral award, exclusive economic zone. Hindi West Philippine Sea. Kaya kapag hinanapan mo sila ng coordinates, ayaw nilang kanya may coordinates na yung EEZ. Hindi EEZ yung pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, West Philippine Sea. Kasi yung ECC, talagang inherent ay ECC. Nandun sa na atin, yun eh. no? Nandun na yun. Opo. Ang pinagtatalunan na lang natin, yung nasa loob muna. Kasi Basically, meron nga misunderstanding. merong mga bansa na umoccupy nung saganang mga teritoryo na sanay nandun. Aha. Katulad ng halimbawa nung Mischief Reef, ano? Opo. Yung Mischief Reef, hindi lamang nasa loob ng ating EEZ, ito ay considered pa na low tide tide. elevation. Which is labag. Kasi walang island doon mga tol. Walang isla doon mga tol. Yun lang, yung Mischief Reef mga kapatid na makikita nating isang malaking island, yun ay artificial island. Which is nilabag ng China mga tol, yung UNCLOS. Nilabag ng China ang UNCLOS. Ewan ko kung tignan natin mga kapatid kung anong masasabi rin nito ni Senator Marcoleta. LTE. LTE talaga yan. Anong ibig sabihin niyan pagka LTE? LTE, ano ibig sabihin? Kahit kailan, kahit na ano pang structure na itayo mo, halimbawa ang China, ito masasabi ko ng derecha, para lang masabi nila, kahit si Marcoleta pro-China. Hindi po totoo yun. Ito po, yung LTE is low tide elevation. Yan po ang tawag dyan sa Mischief Reef. Yan ang karakter. Base po ito sa 2016 arbitral tribunal decision. Yun ano? ang decision niya. Sabi niya, low tide elevation Elevation. yan. Pagka low tide elevation, kahit na ang China maglagay ng Great Wall of China doon, Kahit palaparin pa nila yun. hindi magbabago yung karakter ng nature ng picture na yon. Na low tide elevation. Low tide elevation, ibig See? sabihin talagang sa Pilipinas yun. See? Malinaw mga tol, nilabag ng China. Ito talaga problema natin yung kawalan nila ng respeto. 'Di ba? Yun talaga mga tol ang problema natin. Sabi ko nga paulit-ulit dito sa programa natin, wala na sa atin ng bola eh. Kasi kahit anong gawin nating pakikipag-usap sa kanila, kung paulit-ulit nilang nilalabag, mismong yung international law, walang mangyayari. 'Di ba? Kahit maglagay pa doon ng Great Wall of China, sabing gano'n ni Senator Marcoleta, sa Pilipinas pa rin yun. Kasi hindi naman island yun low tide elevation yun Minsan pag high tide, nawawala yung features na yun. Dati isang shelter lang yun na maliit. Pero ngayon, isa na siyang malaking military base ng China which is labag sa international law.
Dahil ang low tide elevation ay hindi nagge-generate ng Kahit ano, wala. Territorial Tubig sea. talaga yun eh. Oo. Wala siyang territorial sea, wala siyang another EEZ. Kasi kapag ka nag-high tide, hindi naman na siya nakikita. So wala, kumbaga sa natural na Sa low pag-usap, tide nga, halos hindi siya makita eh. ibig sabihin, walang lupa doon. Wala. Yun, dahil nakalubog. Kaya nga, maritime lang eh. Kaya Maritime tubig. Kaya hindi mo pwede i-claim na Hindi meron mo pwedeng kang i-claim teritoryo. yun. At Unlike sa pag-asa mga tol, since yun na totoong island at hindi yun artificial island, meron siyang sariling territorial sea. Okay? At yun ay kumbaga extension na natin, annex, pwedeng ihalin tulad natin sa ganun. Meron tayo dong active occupation, meron tayo ng government doon, may pamahalaan tayo doon, may mga citizen tayo doon mga tol. At sinasabi nga ng batas, meron ka ng active occupation dyan, sa'yo yan. dahil yun ay sakop ng ECC, Atin talaga yun. sa Pilipinas yun. Oo. Ayun. Kailangan lang, kaya lang hindi nababanggit kasi ito dahil ang usapan lang naman yung patotsadahan sana eh. Oo. Kaya lang nilakihan nila kasi isinako pati isi kasi pinag-usapan eh. Eto lang naman mga tol ang pinagsimulan nitong patotsadahan na to eh. Di ba? Sabihin na nating mali si Commodore J. Tariela. Ito yung sinasabi ko to nung nakaraan eh. Mali siya doon sa paggamit ng caricature ni Xi Jinping. Pero yung topic, yun yung topic na pinag-uusapan, why China remain bully. Bakit? Kasi mga tol, paulit-ulit ang ginagawa ng China na panghahabol, pangwa-water cannon, pangbangga sa ating mga barko sa loob mismo ng ating EEZ. Diba? Kumbaga, ine-expose ng ating Coast Guard, no? Nile-lecture niya sa mga kabataan, sa mga mamamayan yung nangyayari dito sa West Philippine Sea. Nagkataon, nagkamali siya doon sa paggamit ng karikatur ni Xi Jinping sa background niya na yun ang kinagalit ng China. Kaya ngayon nagkakaroon ng patotsadahan. Diba? Kaya lang, Sen, ang problema, mayroon silang occupant dun eh. Naka-occupy sila dun eh. So, dapat, wala sila dun talaga. Dapat wala sila doon. Ayun. May structure kasi sila doon. Oh. Illegal Isa yun. pa, Opo. yung ayungin. Ayungin Shoal. Yung ayungin Shoal, Apo. di ba? Ano din natin yun eh. Sakop pa rin natin. Sako pa rin natin yun. Kasi meron tayong barko na nakahimpil doon. Inangkor natin yung Gregorio del Pilar yata yun. BRP Sierra Hindi ba yung Madre. Sierra Madre? Hindi ko alam kung nakalimutan. Sierra Madre yata. BRP Oh, Sierra Sierra Madre. Madre. Oo, yung Basta meron luma. tayong isang Lumang lumang-luma. barko. BRP Sierra Madre. Oh, yan, tama. BRP Sierra Madre na parang symbolic on our part, nilagay natin doon. Aha. Parang isang natatanging testimonial na, oy, Occupied amin natin. ito, occupied namin ito. Kahit na yun eh, nasa loob ng ECC, eh kung maunahan kasi tayo, i-claim din nila eh. Parang ganun, Sen. Oh, pero naglagay na nga tayo ng isang 1998. ng isang simbolo na tayo 'yon. Okay. Yan ngayon ang yan ngayon ang pinagmumulan ng hindi pagkakaunawaan. Ngayon, bakit nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan? Kasi nga walang respeto ang China. Doon pa rin tayo babagsak mga tol sa lagi nating ibinibigay na reaksyon sa mga problema ngayon. Kawalan ng respeto at paggalang. Kung naaalala ninyo mga tol, last 2024, doon mismo sa Ayungin Shoal, sa may BRP Sierra Madre, yung nanutok ng palakol, binutas ng mga Chinese Coast Guard, yung mga rubber boat ng ating mga sundalo. At doon mismo, sa lugar na yon, yung naputulan ng daliri, yung isang sundalo natin mga tol. Never tayong gumanti ng karahasan sa kanila. Never tayong gumante mga tol kasi ayaw natin ng gera, ayaw natin ng away. Hindi magkakaroon ng gera sa patotsadahan, not unless mga tol may unang magpapaputok. Kaya nga sabi ko sa inyo, magpasalamat kayo sa mga Coast Guard at mga AFP natin kasi kahit na sobrang pikon na yung mga yan, di ba? Pinapairal pa rin nila yung professionalism nila. Mga tol, hindi sila tawag dito pumapatol. No, hindi sila. Halimbawa, yung mga Coast Guard natin, winawater cannon, mga tol. Sobrang bad trip na yung mga yon. Pero once na isa lang sa kanila magpaputok, ay naku po, ayan na. Yung mga patotsadahan, hindi pagmumulan ng gera yan. Etong pwedeng pagmulan ng gera, katol, kapag gumanti tayo ng karahasan sa kanila. Yung mga features. Opo. Bakit? Wala namang ruling kasi yung yung tribunal dahil nga wala siyang karapatang mag-rule. Sana sinabi niya sa China, gayong inalis ko na kaya yung 9 dash line dyan. Malinaw na yung EEZ na yan sa Pilipinas. Umalis ka na dyan.
Actually mga tol, hindi na kailangan ng ruling dun eh. 'Di ba? Common sense mga tol eh, hindi sa'yo 'yan. 'Di ba? Unang-una, hindi sa'yo 'yan, wala kang karapatan diyan kasi iisi ng Pilipinas 'yan. At under UNCLOS mga tol, Pilipinas ang may karapatan diyan. Hindi na kailangan ng ruling pa na kailangan pa bang paalisin ka. Pag sinabing wag, pag sinabing hindi sa'yo 'yan, malamang ang ibig sabihin nun mga tol, umalis ka diyan. Na ano 'yun, spoon feeding ba ng China? Kailangan pa talaga ng ruling? 'Di ba? Kung ba walang sinabi ang arbitral award na hindi naman sila pinapaalis basta sinabi sa Pilipinas yan. Ibig ba sabihin nun, sa Pilipinas ba to? Pero dahil hindi nyo kami pinaalis, dito lang kami. Ganun ba yun? 'Di ba? Yung China mga tol ang problema eh. 'Di ba? O balikan natin yung sinabi ni Senator Marcoleta ha. O sabi niya, Sa China, gayong inalis ko na kaya yung 9-dash line dyan. Malinaw na yung iisi na yan sa Pilipinas. Umalis ka na dyan. Yan ang yan ngayon ang pinagmumulan ng hindi pagkakaunamaan. Yung mga features. Opo. Bakit? Wala namang ruling kasi yung yung tribunal. Dahil nga wala siyang karapatang mag-rule. Sana sinabi niya sa China, gayong inalis ko na kaya yung 9-dash line dyan. Malinaw na yung iisi na yan sa Pilipinas. Umalis ka na dyan. wala daw kasing karapatan mga tol ang tribunal na mag-rule. Sana sinabi ng tribunal o China dahil invalid yung iyong 9-dash line at yung EEZ na yan ay sa Pilipinas, umalis ka na dyan. Pero dahil hindi yun sinabi ng tribunal, dahil nga wala silang karapatan doon, common sense naman China. Di ba? Invalid na nga yung ano ninyo eh, yung 9-dash line ninyo eh. Malinaw na nga, ayon sa UNCLOS na pinirmahan nyo rin, ito'y EEZ ng Pilipinas, anong dahilan para manatili pa rin kayo dyan? Di ba? Mga tol, common sense yun, di ba? Which is walang ganon ng China at malinaw ang stand ng China at paulit-ulit nila sinasabi yun. Para sa kanila, yung 2016 tribunal o yung 2016 arbitral ruling is void. Balewala, illegal. Sa madaling salita, kahit na merong ruling about sa invalid yung kanilang 9-dash line, hindi nila tinatanggap yun, nananatili pa rin yung 9-dash line nila. Gets nyo ba mga tol? Gets ba ninyo? Diba? Yun ang pinaka-problema natin. Yung 2016 arbitral ruling, kahit sabihin pa ng ruling, Hoy China, sa Pilipinas yan, umalis kayo. Kahit sabihin nila yon, isa nga ang stand ng China, hindi nila kinikilala ang arbitral. Hindi nila kinikilala yung 2016 arbitral award. So kahit sabihin ng arbitral award, umalis ka dyan, o hindi nila sinabing umalis ka dyan, mananatili pa rin ng China nandoon kasi nga, in the first place, hindi nga nila kinikilala yung 2016 arbitral award. Diba? So nasa kanino problema? Nasa Pilipinas ba? Nasa China problema. Umalis ka dyan, ha? Umalis ka sa Ayungin, umalis ka sa Scarborough Shoal, umalis ka dyan sa Mischief Reef. Walang ganon. Walang ruling. Kasi bakit ka mo? Teritoryo yun eh. Diba sinasabi ni Senator Marcoleta, walang ruling. Pero ulitin ko mga tol, kahit sabihin pa ng 2016 arbitral award yun, kahit sabihin pa ng tribunal yun, hindi pa rin papansinin ng China yun. Kasi nga, yung ruling nga na invalid yung kanilang 9-dash line ay hindi nila tinatanggap. 'Di ba? Kung yung ruling nga na invalid yung 9-dash line nila, hindi nila tinatanggap, ano pa kaya pag sinabi ng tribunal na umalis ka diyan? Baka mas lalo nilang hindi tatanggapin 'yun. 'Di ba? Again mga tol, hindi sa Pilipinas ang problema. Hindi sa tribunal, hindi sa UNCLOS, sa China mismo ang problema. Land features. Opo. Land features. Yun ang nagiging problema. Baho de Masinloc. Baho de Masinloc is a rock. Base dun sa arbitral ruling na naman. No? Dahil sa rock siya, meron siyang territorial sea. 12 nautical miles. 12 nautical miles. Sa palibot. So, pwede niyang ihimpil yung mga barko niya doon. Kasi Pero mag-o-overlap siya sa sarili mong ECC. EEZ. dito nagkakaroon ng problema, Sen. Ano? Yan nga yung problema. Ito pa isang problema rito, Baho de Masinloc. Tinatanggap natin mga kapatid yung sinabi ni Senator Marcoleta, which is true. 'Di ba? Meron niyang sariling 12 nautical miles. Pero eto problema. Bukod sa nasa loob na yan ng exclusive economic zone natin, itong nakaraan lang ginawa natin ng reaction video mga tol. MDA flight, Maritime Domain Awareness flight. Ang distansya natin dito sa Baho de Masinloc is 85 nautical miles.
Anong sabi mga kapatid ni Senator Marcoleta? Etong Baho de Masinloc, rock yan, meron niyang sariling territorial sea na 12 nautical miles. So kung yun ay inaangkin ng China, o sige, inaangkin ng China yan, hanggang dun sa 12 nautical miles, territorial waters. Pero ano yung 85 nautical miles? Pinipigilan na nila tayo. Ano yung 85 nautical miles pa lang ang distansya natin mula sa Baho de Masinloc? Sinasabi na ng China, leave immediately. This is China's airspace. Diba? Again mga tol, wala ulit sa atin ng problema. Nasa China. Kaya nga sabi ko, diba, dapat hindi tayo nagtatalo-talo rito eh. Diba? Dapat mga tol, pare-pareho tayo nagkakaisa eh. Diba? Kasi unang-una mga tol, yung bansang kalaban natin, hindi kinikilala yung international law. Yun ang problema. Ngayon, ang hindi naiintindihan ng maraming mga taong tumutulig sa akin na nagkukunwa na marurunong. Ako naman, hindi ako nagmamarunong eh. Opo. Pero dapat sila, maging kapareho lang natin, mga estudyante lang tayo ng ganitong klaseng mga pag-uusap. Hindi yung magpapanggap siya na akala mo, nung siya'y mapanganak, profesor na siya nung ganong mga pag-uusap. Katulad ng isang profesor dyan sa UP. Parang kilala ko na sinasabihan niya. Wag na natin ano yung pangalan. Wag na natin yan. Nagkataon lang na maritime law professor lang siya. Kung merong nakakapit na maritime, hindi ba niya naintindihan ang pinag-uusapan? Admiralty issues lang eh. Yung mga barko, yung mga shipping lines, Opo. ano yung mga rota nila, yung mga ganyan. Pagkatapos, panghihimasukan mo yung napakalawak na teritoryo ng public international law. Iba naman yung maritime law sa international law. Ito yung gusto kong mapansin nila na hindi ninyo ko kayang sakta na nasasabihin nyo na mali si Marcoleta. Okay lang po yun eh. Ako naniniwala ko ang mga Pilipino pagdating, lalo na pagka nabibigyan natin sila ng pagkakataong timbang-timbang nila yung pangyayari, maiintindihan sila yung final referee dito eh. Sila ang final arbiter. Taong bayan. Kung alin ang talagang maliwanag ang pagpapaliwanag. Di ba? Hindi yung kinakailangang palabuhin mo. Ngayon, pag-usapan natin yung UNCLOS. Yung UNCLOS, nung pumirma tayo dyan, kagaya din ng China, meron tayong reservation. At yung mga reservations na yan, pumasok doon sa kalipunan ng mga provision ng UNCLOS. Ano yung reservations na yan? Reservation natin. Meron pala tayo. Sabi natin, hindi ka pwedeng mag-rule kapag ka merong issue ng territory. Ito nga yung mga land, ano? Okay. Merong pang isa. Pagka merong delimitation. Ano ibig Halimbawa, pumasok yung territorial waters. Opo. Delimitation yon. So, hindi ka pwedeng magpasya doon. So, anong pinasyahan lang? Actually, ang pinasya lang ng tribunal, kung ano yung hiningi natin. Nalaman mo yung ating petition sa arbitral tribunal, 2012 yata yun eh. Isa lang ang hiningi natin. Yung 9 dash line ng China, yun lang. Ano po yun? Tingnan po ninyo yung 9 dash line ng China kanya, sinakop pati yung aming west, pati po yung aming exclusive economic zone. Ayun, yung 9 dash line. Yun lamang. Wala nang iba. At yun yung sinabing hindi naman talaga dapat yung 9 dash line. Sinabi ng Kasi yun yung talagang sagabal mga tol sa atin eh. Yung 9 dash line ng China eh, sagabal talaga yun. No? sabi ng tribunal, China, alisin mo kanya yung hindi natin kikilalanin. We will nullify the 9 dash lines because they're not even the basis of your historic rights. Wala. Okay? Yun lang ang pasya. Yun ang pasya. Pero 10 years o magte-10 years na sa July, hindi pa rin siya kinikilala ng China. Pero dahil may reservation doon, hindi naman pinasyahan ng tribunal, China, umalis ka dyan sa mga teritoryo. Kasi Biruin nyo, di ba? Common sense para sa China. hindi niya jurisdiction yun. Na-occupy Yun ang niya. nananatili Na problema. na problema natin. Opo. Na dapat sana pinag-uusapan, hindi yung patot sa dahan. Pwede naman, halimbawa, nung magkausap kami, ito ulitin ko lamang, nung magkausap kami ng ambassador ng China, pinaliwanag ko sa kanya, siya rin nagpaliwanag. Talaga ka akong pinakamabuti, nag-uusap tayo. Yun nga kanya yung gusto ko eh. Sabi nung ambassador,
tulungan mo nga ako kanya na lahat ng mga department secretary sana kung po pwede makausap ko, sabi niya, lalong-lalo na ang Department of National Defense. Apo. O tingnan natin, sabi ko, kung magkita kami kako ng ating secretary, kasi ano ko yan province mate ko yan Natuwa pa nga siya nung malaman niya pareho kami taga-Tarlac ni Secretary Gibo. You mean he's your province mate? Yes, sabi ko. He is my friend. Ay, sabi niya, pwede kayang kahit na tatlo lang tayo, over a cup of coffee, parang ano lang. So, nag-i-initiate pa nga yung tao. Sabi ko, tingnan natin. Sulatan mo ako para ako malaman niya na talagang gusto mo ring makipag-usap sa kanya. What if I text you? Sabi niya. Oh, good, sabi ko. Hindi pa ako nakakalabas doon sa embassy. Tinext niya na ako At yung text message na yun, ibinigay ko sa Secretary of the Department of Foreign Affairs. Ayo. Para sa ganun, formally, maibigay din kay Secretary Gibo. Yun yung right channel. Anong doon? Sinasabi ba pro-China tayo doon? Sa maliit nating magagawa, baka sakali, meron tayong may contribute na ikaayos nung hindi pagkakaunawa ng dalawang bansa. Tama po. Sino hindi nakakaintindi rito? Actually, tama naman dyan si Senator Marcoleta. Pero dun sa mga sinabi niya kanina, parang, alam mo yun, kung titignan ko yung China, parang napakahina talaga ng common sense nila mga tol. Como hindi sinabi ng arbitral award na, China, umalis ka dyan, hindi mo yan teritoryo. Diba, dun pa nga lang, the fact na sinabi ng China na illegal o invalid yung 9-dash line mo, ibig sabihin, wala kang karapatan dyan, hindi na kailangan sabihing umalis ka dyan. Natural umalis ka dyan. Ano na ng Pilipinas yan? Iisi na ng Pilipinas yan. Alam mo yung parang mga, eto mga joke to Yung, eto 20 pesos, bilan mo ako ng sports car. Parang ganon. Tapos biglang bumalik. Ba't ka bumalik? Hindi mo naman sinabi kung anong kulay Alam mo yun, yung ganong klaseng yung ganong klaseng kaengotan ng China. Diba? Kailangan pala mga tol, detalyado ang pagkakasabi ng arbitral award. China, invalid ang iyong 9-dash line. Sa mga katwid, ito ay EEZ ng Pilipinas at dahil EEZ ito ng Pilipinas ang may karapatan dito at may jurisdiction. Ikaw, bumalik ka dun sa EEZ mo. Dapat pala ginagano ng China para mga bata, mga tol, no? Kailangan malinaw. Kaya ang como sinabi lang daw ng arbitral award China invalid yung iyong 9-dash line, hindi yan tinatanggap, wala kayong karapatan sa historical claim. Pwede bang idahilan ng China sabi ng arbitral award wala daw hindi daw valid yung aming historical rights. Pero hindi naman nila sinabing umalis kami rito, kaya nandirito pa rin kami. Anong klaseng kaengotan ng China yon, di ba? Pero eto mga kapatid, kaya sabihin man o hindi ng 2016 Arbitral Award, mga tol, isa pa rin ang malinaw. Hindi sila kinikilala ng China, di ba? Yun ang paulit-ulit mga tol na sinasabi ng China. Illegal, void ang sinasabi ng China doon sa Arbitral Award. Di ba? So kahit sabihin ng Arbitral Award na, China, umalis kayo dyan, isa pa rin nasasagot ng China, hindi namin kayo kinikilala. Di ba? Napakalinaw mga tol. So yun balik ulit tayo doon sa problema natin. Ang problema natin mga tol, kawalang respeto ng China. Okay? So ito muna yung part 1 Antabayanan ninyo yung part 2.